Hello po, gandang umaga. Good morning, good morning, good morning. Good morning everyone. Kumusta po? Baka mahina na naman. Bago po tayo magsimula, ako lamang pong magpasalamat. Kasi naghihintay tayo ng ating audience. Ayan. Habang hinihintay natin yung ating mga makakasama sa umagang ito para po sa ating day 6. Naku, thank you so much, Lord Jesus, for this day. Na tayo po ay nasa daily devotion, day 6 na. Wow, Lord, thank you so much, Lord, for the strength and the love and your faithfulness, Lord, na matupad natin yung ating pong task na pinagagawa ng Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Kaya naman, simulan po natin ang ating daily devotion ng pananalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat pong muli at kami ay inyong ginising ngayong araw na ito ng linggo at kami po ay nagpapasalamat una sa lahat sa pag-ibig mo, Panginoon, na pinadarama mo sa amin sa araw-araw. Salamat, Lord, sa nagdaang araw na kami iningatan mo, tinulungan mo, sinamahan mo, ginabayan mo at iningatan sampu ng aming mga pamilya. Ngayong araw na ito, Panginoon, ay nais naming ibigay sa iyo ng buong buo ang aming buong maghapon. Samahan mo kaming muli at tulungan kaming muli at bigyan kami ng pagkakataon na palagi kang maibahagi sa ibang tao at ikaw po ang siyang manguna sa lahat ng aming desisyon, sa lahat ng aming gagawin sapagkat ikaw lamang pong nakakaalam at ikaw lamang may kapangyarihan para kami ay tulungan, gabayan at ingatan. Thank you, Father God. Pahatid mo po ang mensaheng nais mong iparating sa amin ngayong araw at kami handa ng makinig. Thank you, Lord Jesus. And we praise you, we honor you, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So good morning po sa inyong lahat. Today is Sunday. Naku, napakagandang araw. Araw para po tayo ay tayo ay magpupuri sa Panginoon, no? Kasi linggo, kaya ibigay natin yung oras natin para sa Kanya. Pero bago po kayo mag-attend sa church, ay mag-devotion po muna tayo ngayong umaga. Ayan, no? Thank you so much, Lord, sa magandang episode namin kagabi sa God Loves You movement page na sa GLYM Hour, A Message of Love. Salamat po, Lord, sa naging guest namin kagabi. At napakaganda po ng naging topic natin. And talaga namang naramdaman natin ang Panginoon at ang kanyang presensya dun po sa naging episode natin kagabi. So, dun po sa mga kapanood ngayong umaga ay pa-like and share na lang po itong ating live and also pa-follow ang ating Facebook page, God Loves You Movement, para po ma-notify namin kayo sa tuwing tayo po ay magkakaroon ng any episode or activity dito po sa GLYM Facebook page. Okay, ayan. At pwede rin po ito mapanood ng replay. Simulan na po natin yung ating devotion for today. Today is Sunday, September 3. Ang September po pala ay anniversary month ng God Loves You Movement at tayo po ay natutuwa at nagpapasalamat sa Diyos kasi 3 taon na po ng God Loves You Movement na pinasimulan po ito ng Diyos na walang ibang hangarin kundi ang mapaabot ang mabuting balita sa maraming tao nang sa ganun po ay lahat tayo ay magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya dahil yun naman po ang talagang gusto ng Diyos para sa ating lahat. Ayan. So, ang atin pong devotion or for today, pero bago po yan, i-double check natin
kung tayo po ay may sound. Kasi sa totoo lang, nung isang nagdaang araw, ako po'y panay ang salita, wala pala akong sound. Alam, ganda naman ang itsura. Pero ganun pa talaga ako. Ayan, pakinggan natin. Kasi baka mamaya walang sound. Ayun, ako praise the Lord, may sound. Narinig ko na kaagad. Okay, so tayo po ay nasa Facebook page ng God Loves You Movement at naka-cross-post po ito sa aking personal account sa Maribel Galias Dolls. Kaya mapapanood po ninyo. At saka po sa Ate Mavs TV ay na mapapanood nyo rin ito. Kaya paki-like and share na lang din po para marami po ang makapanood ngayong araw nito. Okay, kunin po natin yung atin pong devotion dito po sa Psalms 100 verse 4. Ang sabi po dito, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Sa Tagalog po, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakabuti ng Diyos. Talagang tunay na buhay ang Diyos. Every morning, sinusurprise niya tayo ng napakagandang mga mensahe. Katulad po nito, sabi pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sarap po na punong-puno tayo ng pagpapasalamat sa puso natin, no? Minsan di ko ma-imagine yung, Lord, yung darating yung time na papasok ako sa templo mo. Papasok ako, yung time na magkikita na tayo, parang, ang dami kong gustong ipasalamat, di ba? Napakabuti ng Diyos. Parang di mo imagine pag dumating yon. Napakaganda ng pagkakataon na makita ang Panginoon, no? Pagdating ng panahon na makakatagpo na natin siya. Pero dito sa lupa, syempre, gusto ko lang natin yung templo. Sana, dahil Sunday ngayon, napakabuti ng Diyos na tayo ay binigyan ng kalakasan at may pagkakataong makapagpuri sa pamamagitan ng pag-attend ng worship service. Dahil Sunday, mag-attend tayo sa church. Sana, excited tayo to prepare para po sa pag-attend ngayong Sunday, no? Maaaring yung iba nasa church na ngayon kasi may mga churches na 5:30 pa lang ay meron ng misa or meron ng service. Kaya nandun na sila. Sana po tayong mag-a-attend ay magkaroon po tayo ng excitement, ng punong-puno ng pasasalamat sa pagpunta natin doon. At para ibigay natin ang buong lakas natin para sa pagpupuri sa Diyos. Kasi yun yung pagkakataon natin. Sa totoo lang, nag-a-attend po tayo ng worship service. Hindi po para tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Yun po ay pabor na ng Diyos na sa pagpunta mo talagang papaboran ka at bibigyan ka ng grace ng Lord na ibibless ka. Pero sana ang ating laman ng puso sa pag-attend sa worship service ay yung isipin natin na, Lord, sa isang buong linggong nagdaan, ito yung pagkakataon ko para magpuri sa Diyos, sa iyo ng buong puso, buong pagmamahal at buong kaluluwa ko at buong lakas. Kasi hindi naman natin talaga madalas nagagawa yun eh. At yun na yung pagkakataon natin. Sabi ko nga, dito sa bansa natin ay malaya tayong nakakapagpuri. At ang sarap ng pakiramdam na naka-mindset ka na today is Sunday and we are excited na maagang mag-prepare para mag-attend ng worship service, gumising ng maaga, siyempre attend muna kayo ng devotion natin, mag-devotion muna tayo, tapos maaga tayong magluto, maaga tayong mag-prepare ng lahat ng kailangan para hindi tayo malate sa pag-attend natin sa ating worship service. And kasama din doon yung pag-prepare na isusuot natin. Kasi tandaan natin, ito lagi ko sinasabi sa mga anak ko to. Sabi ng anak ko, Mami, church lang tayo. Ganyan pa kaganda yung isusuot natin. Sabi ko, oo anak, hindi para sa ibang tao. Kasi kapag Sunday, ang kadate natin si Lord, so maging tayo, presentable,
maging well prepared talaga tayo. Kasi ang pinaghandaan natin is yung Diyos na makakadate natin for that day, di ba? Imaginin mo naman, sa haba ng isang buong linggo, yung araw lang na yun, na isang oras o 2 oras na hinihingi sa'yo ng Diyos para makadate mo siya, makasama mo siya, makapagpuri ka, ay talagang mag-prepare ka. Lahat paghandaan mo at dapat hindi tayo late. Huwag tayong malilate sa pag-attend sa ating worship service kasi sabi nga natin, di ba, kung may mga lakad nga tayo na mga pangkaraniwang lakad lang o pangkaraniwang date with our husband or sino pa man ang makaka-date natin, pinaghahandaan natin yan, di ba? Talagang lahat hanggang sa simula sa oras na maaga dapat gigising, maagang ipiprepare ang lahat, magluluto, mag-aayos, yung iba nga nagpapaparlor pa, yung iba talagang bumibili pa ng bagong damit para lang makipag-date kung sa simpleng tao. Sana ganun din tayo pagdating sa Panginoon tuwing linggo. Na parang ang feeling natin makikipag-date tayo sa very special person, di ba? Sa very, very special na tao na talagang mabibigyan tayo ng pagkakataong makasama siya sa oras na tayo ay magpupuri sa Kanya sa loob ng ating churches. Kaya talagang magkatapos po nitong devotion, mag-prepare na tayo para po sa pag-attend nyo. Kung mamayang hapon pa naman pag-attend nyo ng church, ay ganun pa rin. Bigay po natin yung oras natin itong araw ng linggo na naka-mindset na yun, na this is for the Lord. And of course, kasama na dyan yung family natin, no? Kasama po ang Sunday na family day. Alisin muna natin sa isip natin yung mga dami ng isipin sa trabaho, sa iba pang bagay pagdating ng linggo. Ituon po natin ang ating isip sa Panginoon, lalo na ito yung araw na hinihingi niya para sa atin, para po tayo ay makapagpuri at makapagpasalamat sa Kanya sa lahat ng Kanyang mga kabutihan at mga ginawa sa ating buhay sa buong linggong nagdaan. Kasi po nakita naman natin kung gaano katapat ang Diyos. Kaya dito po sa ating devotion na hinango natin sa Psalms 100 verse 4, ay sinasabi niya talaga na magkaroon tayo ng pusong nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Alam mo yung puso natin, puspusin natin to ng pag-ibig ng Diyos. Hayaan nating makakilos ang Panginoon sa buhay natin. Pagkakataon na mahalin niya tayo. Kasi ang sarap noon na lalo na yung assurance ka ng eternity, ng buhay na walang hanggan. Kasi meron kang relationship with the Lord. Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi para maramdaman natin yung pagmamahal niya, ay dapat tayo ay may personal na relasyon sa Diyos. Para lagi tayo excited with the Lord, dapat talaga meron tayong personal na relationship sa Kanya. Yun yung gustong-gusto ng Diyos na gawin para sa atin. Kaya wag po nating hahayaan na hindi makapasok ang Diyos sa ating mga puso. Ayan. Ako, maraming salamat po sa mga nakakapanood dito at sana po mag-message po kayo, mag-comment po kayo kung meron kayong thoughts tungkol po sa ating pinag-uusapan, meron kayong gustong sabihin, meron kayong nais iparating or prayer request, or meron po kayong gustong batiin. Ayan, may shout out, pwede rin po yan. Okay, so di ba sabi nga, and yet Christians ought to be the most thankful on earth because we have been given everything by God. Kasi tinanggap na natin ng Lord, nasa puso na natin siya, at siya ay kumikilos sa atin, sa buhay natin sa araw-araw, kaya talagang dapat mapagpasalamat natin. And ni-remind pa tayo sa James 1:17 that every good gift comes from God. This implies that God is always acting in kindness towards us. Diba talagang lahat daw ng gifts ay galing sa Panginoon. Lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Panginoon. Kung kayo po ba ay tatanungin, ano po ba ang gusto ninyong ipagpasalamat at itaas ng kapurihan sa Diyos ngayong araw na to?
Ayan. Aside from binigyan tayo ng Diyos ng buhay, ng hininga, ng mga simpleng bagay na meron tayo sa bahay natin, sa buhay natin, ano pa ba yung mga bagay na gusto mong ipagpasalamat sa Diyos? Kasi minsan, alam ko, napakarami, araw-araw, hindi na uubusan ng Diyos ng pagpapala sa iyo. Kaya napakarami natin pwede ipagpasalamat. Maaaring pwede natin ipagpasalamat yung faithfulness ng Diyos to fulfill His promises sa buhay natin. Diba? Ang daming promises ng Diyos na talaga namang natutupad niya sa araw-araw. Hindi niya tayo pinababayaan sa ating mga pangangailangan. Hindi niya tayo pinababayaan sa mga pangangailangan natin. Sa araw-araw na lumalabas tayo ng bahay, iniingatan tayo ng Diyos. Ginagabayan niya tayo at pinoprotektahan niya tayo. Inilalayo niya tayo sa anumang makapahamakan. At maaaring ipagpasalamat, gusto nyo rin ipagpasalamat yung puso natin, yung well-being natin, yung ating kalusugan, yung ating kalakasan. Alam nyo ba, yung wala tayong karamdaman ay isang napakalaking blessing na from the Lord. Na minsan nakakalimutan natin, Lord, thank you kasi may lakas ako. Nakakapasok ako sa trabaho. O ikaw estudyante, nakakapasok ako, Lord, sa school. Nung malakas ako, nang nakakapaglakad ako ng mahaba, nagagamit ko ang isip ko sa pag-aaral, sa trabaho, nang may, alam mo yun, yung may peace of mind. Thank you talaga, Lord, di ba? Yung mga bagay na yun, ang sarap ipagpasalamat. Salamat, Lord, sa puso na merong pagmamahal, puso na merong pagtulong sa kapwa. And of course, pinagpapasalamat natin yung mga mahal natin sa buhay, no? Na meron tayong pamilyang buo, meron tayong pamilya na kasama natin sa hirap at ginhawa, asawa natin, nakatuwang natin sa paghahanap buhay, katuwang natin sa buhay, na nagmamahal sa atin, nagpapasensya sa atin, at kumikilos ang Panginoon sa relasyon, sa pamilya. Salamat sa magandang relasyon sa aking mga anak, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating kapwa. At syempre, isama din natin sa ating panalangin kung negosyante ka. Isama natin sa panalangin yung negosyo na bagamat maaaring dumadaan sa mga pagsubok sa pagninegosyo, pero huwag kang titigil at huwag mong bibitawan yung pananampalataya mo. Kasi minsan, di ba, isang araw ipinagdasal mo na sana, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, ng negosyo na sisimulan ko na kalugod-lugod sa'yo. At tunay naman, binigyan ka ng Panginoon ng negosyo. At itong negosyo na ito ay pinalago ng Panginoon. Inilapit mo sa kanya, iniluhod at idinasal. At ayan na nga, bagamat may mga pagsubok na dinaraanan yung negosyo mo, huwag kang matakot at huwag kang bibitiw. Dahil tandaan mo, ipinanalangin mo ito sa Diyos. Hindi ibig sabihin na dumadaan ka sa pagsubok ay aayawan mo na ito. Kasama yan. Diba sabi nga natin kahit Kristiyano na tayo, may mga pagkakataon na dadaan pa rin talaga tayo sa pagsubok. Kasi iyan yung mga panahon na kung saan ay hinahasa tayo ng Diyos, pinatitibay tayo ng Diyos para mas lalo tayong kumapit sa Kanya at lalo tayong magtiwala sa Kanya, hindi sa sarili nating kakayahan. Kasi minsan kapag dumarating na tayo sa puntong pinagpapala ang ating negosyo, nakakalimutan natin na hindi nga pala ito galing sa akin, hindi nga pala ito'y lumago dahil sa magaling ako, kung hindi ito'y pinagpala ng Diyos dahil ito'y galing sa Kanya. Kaya matuto tayong palaging mag-seek kay Lord. Kahit tayo ay nasa panahon na pinagpapala sa negosyo, minsan nakakalapit lang tayo sa Panginoon kapag tayo ay down na down, di ba? Dumadaan sa pagsubok. Sana sa kahit na anong oras ng sandali na tayo ay nagninegosyo, lagi nating tatandaan kung paano ba tayo nagsimula dito. Saan ba natin ito, saan ba ito nanggaling? Di ba galing ito sa panalangin natin na sana Lord, isang araw, bigyan mo ako ng isang negosyo na palalaguin mo para makatulong sa pamilya ko. Ngayon na nandyan ka na sa pagninegosyo, ay huwag kang bibitiw sa pananampalataya mo na yan ay bigay ng Diyos sa iyo. Lumaban ka ng may tapang at ng may pananampalataya sa Diyos dahil tandaan mo kakampi mo ang Diyos sa lahat ng laban. Sabi nga sa James 1:17, di ba? Reminds us that every good gifts come from God. Walang hindi nanggaling sa Panginoon.
Lahat yan ay nanggaling sa Diyos, lalo na kung ipinanalangin mo ito at idinasal mo na talagang bigyan ka nito. Kaya, huwag kang susuko. Ilaban mo. Minsan daraan yung mga pagsubok, pero mapagtatagumpayan mo yan, lalo na kung isusuko mo sa Panginoon ang bagay na yan. Huwag mong basta i-give up. Kasi may Diyos na pwede pang tawagin at pwede pang hinga ng tulong. Diba? So, kapit lang. Isama din natin sa panalangin natin bilang pasasalamat kasi kahapon lang nabanggit ko dun sa ating devotion kahapon na marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa mga simpleng buhay natin. Pero sana isama mo sa pasalamat mo yung trabaho mo, yung work mo. Kasi minsan, di ba, sa sobrang stressful yung trabaho natin, hindi na natin magawang pasalamatan ng Diyos na, Lord, thank you sa trabaho ko. Na kahit na dumaraan ako sa dami ng pagsubok dito at stress sa paligid ko, talaga namang naging daan ng trabaho ito para meron kaming ma-provide yung pangangailangan ng pamilya, pang-tuition sa school ng mga anak, yung pambili ng pagkain sa araw-araw, yung pambili ng mga kailangan namin at minsan yung mga wants din namin. Kasi minsan din na natin may pagpasalamat yung trabaho natin. Kasi nga, feeling mo, parang kabigatan sa buhay mo yung trabaho dahil araw-araw. Na parang masaya ka pagka linggo, Sabado na wala kang pasok. Pero pag eto na naman, Lord, matutulog ako ngayon linggo, bukas papasok na naman ako. Hay, makikita ko na naman yung boss ko, makikita ko na naman yung katrabaho kong wala nang ginawa kundi ma-stress ako, na naging stressors na yung lahat ng pangyayari sa trabaho mo. Pero tandaan mo, ipinanalangin mo ang trabahong yan. Humingi ka ng tulong sa Diyos nung panahong wala kang trabaho. Nung panahong kailangan mo ng trabaho, nanalangin ka na, O Diyos, tulungan mo po ako na magkaroon ako ng trabaho. Nung time na tinawagan ka for interview, ipinanalangin mo na, Lord, tulungan mo po ako na makapasa ako sa interview. At nung nakapasa ka, ipinanalangin mo na, Lord, tulungan mo po ako na sana ma-promote po ako sa trabaho. And true enough, God is so faithful. Nang lahat ng panalangin mo ay tinupad niya, kaya nandyan ka sa trabaho yan. Wala pong perpektong trabaho. At ang trabaho talagang magsisimula minsan yan sa mahirap hanggang sa gumagaan hindi dahil magaan yung trabaho mo. Alam mo kung anong sikreto? Isama mo ang Diyos sa trabaho mo. Maging sa negosyo mo, isama mo ang Diyos para maging magaan ang lahat. Kasi kung iisipin mo, Lord, di na maganda tong trabaho ko. Ang pangit na ng trabaho ko kasi napapagod na ako. Sobrang ng hirap. Ang daming stress, ang daming kabigatan. Imbis na mag-complain tayo, magreklamo tayo, at mag-isip na mag-resign, nako, yan ay idasal muna po natin. Ipanalangin po muna natin yan kung naiisip mong mag-resign. Kasi unang-una, isipin mo, may pamilya ka. Paano, kung ikaw ay magre-resign, paano ng pamilya mo? Paano yung mga pangangailangan ninyo? Kung naiisip mo ang mga desisyon na yan, huwag mo desisyonan ng mag-isa. Unang-una sa lahat, ipanalangin mo yan. At kung makakasama mo ang iyong asawa para ipanalangin yan, mas mainam. Idulog muna ninyo sa Panginoon. Kasi tandaan mo, idinasal mo yan ng mga panahong kailangan mo ng trabaho. Ngayon na nandyan ka na. Yan ba talaga ang solusyon, ang mag-resign? O ang solusyon ay hingin mo muna sa Diyos para yung desisyon na yan ay maging tama. Kasi, tandaan natin, baka masyado lang tayo nagiging emotional sa desisyon natin o sa mga bagay na yan. Itulog muna natin sa Panginoon. Kasi kahit lumipat tayo ng ibang trabaho, hindi naman tayo nakasisiguro na walang stress doon. At wala ng pagsubok doon. At sigurado ko, pagdarasal mo muli yan, na ikaw ay makatanggap ulit doon. Ngayon, kung sinabi ng Diyos meron siyang mas magandang ipagagawa sa'yo, ay saka mo sundin. Huwag yung ikaw ang magdesisyon on your own. Ipagdasal natin yan, ihingi mo ng panalangin sa mga mahal mo sa buhay, ihingi mo ng panalangin sa inyong pastor, sa inyong
Kung mayroong nagdi-disciple sa'yo, ihingi mo ng panalangin. Huwag kang basta magdidesisyon according sa iyong emotion. Kasi iyan yung isang bagay na importanteng dapat meron tayo, yung emotional quotient. Yung alam natin kung paano natin kukontrol ang ating emosyon pagdating lalo na sa mga desisyon na gagawin natin. Kaya napaka-importante na idulog natin yan sa Panginoon at gawin natin ang desisyon ng may pagpapasalamat sa Diyos. Yung desisyon na buo ang loob mo dahil mapayapa ang puso mo, mapayapa ang isip mo nung ito ay dinesisyonan mo. Hindi yung dahil sa dinesisyonan mo dahil galit ka, naiinis ka, or kahit may sama ka ng loob sa kung sino man tao na nandoon sa trabaho mo. Ang emotional quotient ay hindi lamang po yan sa trabaho. Sa kahit na anong bagay ng buhay natin, kailangan natin na meron tayong pagkokontrol at tamang desisyon para sa puso natin, sa buhay natin. Kaya ang pinaka-importante, idulog natin yan sa Panginoon. Kasi di ba, madalas lang naman talaga nagkakaroon tayo ng complaint, nagkakaroon tayo ng problema kasi nakikita natin na parang hindi nangyayari yung gusto nating mangyari. Tandaan natin, may mga bagay o maraming bagay ang hindi natin makokontrol. Kaya, huwag nating hayaan na dahil lang sa hindi natin nakuha yung gusto natin ay ayawan na, magre-resign na tayo, give up na tayo. Huwag ganun. Kailangan marami tayong i-consider. At isa sa dapat nating tandaan, i-consider natin yung pananalangin. Ilulog natin sa Panginoon whatever decision na gusto mong gawin sa buhay. Lagi mong tatandaan na mayroong Diyos na pwede tayong lapitan, na mayroong Diyos na pwede tayong hingan ng tulong, ng advice. At sigurado ako, kapag ito'y hiningi mo ng may kababaang loob at buong pagmamahal sa Diyos, ituturo niya sa iyo kung ano ang tamang desisyon na gagawin mo. At syempre, sasagutin niya yan through the Bible, through your pastors, through the message of God. Maraming kaparaanan ng Diyos para sagutin tayo sa mga katanungan natin, sa mga advice na gusto natin makuha sa Kanya. Kasi ganun kamakapangyarihan ng ating Diyos. Meron siyang mga ways. Sabi nga, your ways are not my ways and your thoughts are not my thoughts. All we need to do is to surrender to God whatever na meron tayo na gustong hingin sa Kanya. Yan. So, I hope na maging excited na tayo sa pagpasok bukas sa ating mga trabaho. Kasi today is Sunday, tomorrow Monday, nawa ay through the message of the Lord today, maging mapagpasalamat tayo sa kung ano yung meron tayo. Kung may trabaho kang maganda ngayon, may trabaho kang maayos ngayon, pagpasalamat mo na Lord bukas, I'm so excited na pumasok sa trabaho at na makita natin si Lord sa buhay ng mga boss natin, sa buhay ng mga katrabaho natin, at sa buhay natin nang sa ganun ay maging magaan ang lahat ng oras na nandun tayo sa loob ng trabaho. Ganun din sa negosyo natin, nire-remind tayo ng Diyos na yung business na yan ay marami tayong aabuting mga tao na matutulungan natin na mailapit sa Panginoon din. Sapagkat siyempre, kung may business ka, ikaw ang boss, iba yon sa kung ikaw ay nagtatrabaho. Kasi this time, ikaw yung boss. So, magkaroon tayo ng pagkakataon na ma-share ang good news sa ating mga empleyado, sa ating mga customers, na sa pamamagitan lang ng ating kilos at galaw at pakikitungo sa kanila ay talagang pwede na nating maipakita ang Panginoon. Hindi naman kailangan laging magsalita. The way tayo kumilos, the way natin tratuhin ang ating mga empleyado, itrato natin sila na may pag-ibig, na may pagmamahal na mula sa Diyos, ay sigurado magugulat sila. Bakit ganito tong boss ko? Napakabuti ng puso. Hindi pa yan nagsasalita. Nakikita pa lang sa kilos at galaw. Pero alam na nila na merong Diyos sa puso ang boss namin na ito. At talagang inilalapit na kami sa Panginoon. Mabuti siyang tao. Di ba ang ganda nung ganun? Na kahit na stressful yung work or trabaho ng mga empleyado mo, gumagaan kasi magaang kang boss. Kasi nakikita nila si Lord sa iyo. Ayan ako, thank you Lord for this message. Napakabuti ng Panginoon. Ayun. So basahin po natin sa totoo lang.
Ang ating po pinagbasihan ngayon sa ating devotion ay ang Psalms 100 verse 4. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Sa Tagalog, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakaganda po niyan. Alam niyo po ba yung kasunod niyan sa Tagalog, yung sa verse 5, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman, di ba? Talagang ang Diyos ay tapat kailanman. So siguro po, tapusin natin ang devotion nito sa pag-ibig ng Diyos. Kasi sabi nga, magiging mapagpasalamat tayo kapag punong-puno tayo ng pag-ibig ng Diyos. At dahil yan, sa tinanggap na natin siya bilang ating Diyos at tunay na tagapagligtas. Yung relationship po na yon, kung bakit nagkaroon tayo ng kung bakit nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos, is dahil sa relationship na yan. Binigyan natin ng pagkakataon ng Diyos na makapasok sa ating mga puso, sa ating mga buhay, kung kaya punong-puno tayo ng pagpapasalamat. Sabi ko nga palagi, napakahirap po. Hindi madaling magpasalamat kung puno-puno ka ng galit, sama ng loob, hinanakit. Hindi po natin magawang magpasalamat kapag ang dami nating bitterness. Kapag yung laman ng puso natin ay sama ng loob, hindi po natin magagawang magpasalamat. At sino po mag-aalis niyan at magtatanggal ng mga sama ng loob, galit, hinanakit na yan? Walang iba po kundi ang Panginoon. Ang kailangan lamang po natin ay i-admit na tayo ay may kasalanan, makasalanan, at tayo po ay nakagawa ng hindi tama, na tayo po ay punong-puno na tayo po ay pagod na. Isuko na natin sa Panginoon lahat ng yan para magawa po natin maging mapagpasalamat sa lahat ng oras. Kasi the moment na tinanggap po natin ang Panginoon, papalitan niya po yan ng pag-ibig, ng pagmamahal, ng kapayapaan, na hindi natin mawari kung saan nanggagaling. Tanging Diyos ka makapagbibigay. At yung pag dinanggap natin ng Panginoon sa ating buhay, hindi na maubos-ubos ang pasasalamat. Nagiging appreciative na tayo. Na-appreciate na natin kahit kalit-liit ang bagay na nangyayari sa buhay natin. Kaya naman, para makita natin ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin, isulat mo ang lahat ng mga nais mo ipagpasalamat sa Diyos. At kung meron pang natitira, nagalit at sama ng loob dyan sa puso mo, ay ilapit niya natin sa Diyos. At idasal natin na sana matapos at maubos na to, Lord. Tanggalin mo na ito sa aking puso at palitan mo ng iyong pag-ibig. Kasi ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay kailanman ay hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. Talagang nandyan siya palagi para tulungan ka. All we need to do is lumapit lang sa Kanya. Manalangin. Okay, so manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito na kami ay binigyan mo ng oras para makapagpuri sa iyo. Nagpapasalamat po ako sa another opportunity, Lord, na binigay mo na magkaroon ng relasyon sa iyo. Salamat, O Diyos, kasi hindi man ako karapat-dapat, pero binigyan mo ako ng pagkakataon na magkaroon ng relasyon sa iyo, Lord, ng personal na relasyon sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya ng iyong presensya, Panginoon, sa buhay ko at sa buhay ng aking buong pamilya. Maraming salamat, Lord, sa pagpapalang patuloy mong ibinubuhos sa akin at sa aming pamilya. Salamat sa kalakasan, salamat sa pag-ibig na walang hanggan. I am honored, Lord, to serve you, Father God. Bagamat, Panginoon, sa maliliit na pagkakataong makapaglingkod sa iyo ay nawa, ito po ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Pinapanalangin ko lang din, Lord, ang lahat ng taong nakakapanood nito, ang lahat ng mga taong may karamdaman, Panginoon, anuman ang kanilang karamdamang pinagdaraanan, O Diyos, lagi ko pong ipinananalangin sa iyo na bigyan ninyo sila ng kalakasan, bigyan ninyo sila ng pag-asa, Panginoon, na hindi pa
ito ang katapusan ng mundo, kung hindi, ito ay ang pagkakataon na makalapit sa iyo, Panginoon. Dahil sa mga karamdaman ito, Panginoon, nawa makita namin na ito ay mensahe mo, Lord Jesus, at anuman ang mensahe mo dito ay ipakita mo, ipadama ito sa amin. Ganun din, Lord, sa lahat ng mga taong dumaraan sa pagsubok, sa mga taong dinaanan ng bagyo, Panginoon, literal na bagyo na nasira ang kanilang mga tahanan. Tulungan mo sila, Panginoon, sa mga binaha dahil sa nagdaang bagyo o sa nagbagyong ito, Panginoon. Tulungan mo po sila, O Lord, na magkaroon pa rin ng pag-asa sa kabila ng mga pinagdaraanan ito at nawa makita kanila sa mga sitwasyon na ito. Ganon din, Lord, ang mga pamilya, Panginoon, patuloy mo po na ito ay maging intact at magkaroon ng magandang relasyon ang nanay sa anak at anak sa magulang, ang asawa, babae sa asawang lalaki, Panginoon. Tulungan mo, O Diyos, na ang pamilya ay palaging mabuo, magbuklod at makakilala sa iyo ng may buong pagmamahal at ikaw ang mamagitan sa lahat ng pagkakataon. Thank you, Lord Jesus, Lord. Gusto po namin ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat sa buhay na walang hanggan. Thank you, Father God, and we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan po. Nawa po ay nakatulong ang devotion na ito sa ating lahat. At kung nakatulong po ito, nawa ay i-share po ninyo ang atin pong devotion ngayong araw at yung page po natin na God Loves You Movement ay i-follow po ninyo para po ma-notify po namin kayo. Ma-notify po kayo ng Facebook kapag po meron tayong devotion at meron tayong mga activities dito. At sana po kung kayo kinakausap ng Panginoon, ay sumali po kayo sa ating pong God Loves You Movement group para po makasama namin kayo sa mga darating nating Bible study dun po sa mismo sa group. And syempre, share nyo na rin po na ang ito sa mga kakilala ninyo, mga kaibigan. Ayan, and ano pa ba? Bukas po muli, magsama-sama tayo sa another devotion natin to glorify the Lord. And ayan, mag-ready na po kayo para po sa worship service ngayong ngayong Sunday with your family. I-prepare na po ng maaga ang mga kailangan i-prepare para po huwag malate sa pag-attend. Meron na rin mga online services kung medyo na maulan kasi ngayon at di mo naman kaya pang lumabas. Maraming mga online services na pwede po ninyong i-attend. Kasama na po dyan ang CCF. Meron pong worship service ng 9 o'clock, 12 o'clock, and 3 o'clock. Meron pong online. At dito po sa Santa Maria ay meron din pong worship service sa tapat po ng Burger King. Meron pong ginaganap dyan na worship service every 10 o'clock. Sa online, meron din po. Kaya pwedeng mag-attend kahit online. Wala nang dahilan para hindi makapag-attend at magpuri sa Panginoon. So God bless everyone and I hope na makasama po namin kayo sa araw-araw para po sa ating daily devotion. Thank you po and God bless. Lagi mong tandaan, God loves you. Mahal na mahal ka po ng Panginoon. At ingatan po tayo ng Diyos sa bawat araw at sandali nating buhay. God bless everyone. See you again tomorrow at 6:30 a.m. God bless. See you. Bye-bye.